Ayan, so again, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya, at sa mga kaibigan natin na patuloy pong sumusubaybay po sa programang ito, ang ating pong morning devotions po sa pagsisimula po ng araw. Ano? So ang oras po natin ngayon ay 4:45 in the morning. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 9, 2024. So purihin ng Panginoon sa umagang ito na tayo po ay muli ay magkakasama-sama sa loob ng isang oras, ano, habang tayo po ay nagpe-prepare pagpasok sa trabaho at gayon din sa pagpasok sa school. So, pasimulan natin ang umagang ito sa pamamagitan po ng pananalangin, pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos para tayo po ay humingi po ng kanyang patnubay sa lahat ng bagay sa ating buhay para tayo po ay hindi madaya ng kaaway. Gayon din naman mas lalo pang lumalim yung ating pagkaunawa sa ating Diyos at tumatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan nga po ng pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. At kung paano naman ang ating pong pisikal na katawan ay kinakailangan kumain, gayon din po sa araw-araw ay dapat pong kumain din yung ating spiritual na pamumuhay. At yan ay sa pamamagitan nga po ng morning devotions natin. Ano? Every morning po, 7 days a week. Okay, so ito po ang inyong lingkod, Brother Ariel Ramos. At samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral sa umagang ito. At ang ating pong paksang tatalakayin ngayon ay pinamagatang Discipline Determines Destiny. So mas madaling pong maintindihan yung 3D. Kung sa amin po sa military, yung 3D po ay ginagamit namin yan tuwing combat operations. Ang ibig sabihin niyan ay when we engage our enemy, yung 3D po stands for directions, distance, and description. Okay, so saan nanggaling yung putok? Saan yung kalaban? Ano yung distansya mula dun sa na-engage na tropa? At ano yung description? Sila ba ay nasa bunkers o nasa open terrain? So, ganun po, no? Again, directions, distance, and description. Pero sa umagang pong ito, pag-aaralan po natin na 3D ay discipline determines our destiny. So, ito po ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 9, verse 23 hanggang 27. So, basahin po natin ang ating pong passage for this morning. Okay, so, on verse 23 of 1 Corinthians chapter 9, it says, I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we, as a Christian believers, we receive an imperishable. So, I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. So, makikita po natin mga kapatid po sa ating pong binasa, pagpalain ang salita ng Diyos sa umagang ito. Naway magbigay ito ng kalakasan, pagpapaalala, karunungan po sa atin. So, bilang mga mananampalatayang Kristiyano o sa follower of the Lord Jesus Christ, it is only right that you and I desire to fulfill the purpose of God in our lives. So, talagang mabuti, At yun po naman talaga yung
dapat nating loobin, ano, yung mapulpil natin yung purpose ng Diyos sa ating buhay. But for us, in order to do that, gaya ng po na sinabi ni Apostol Pablo, we need discipline. I mean to say, in everything that we do, discipline is required. Right? So, without discipline, the destruction of this life interfere with our goals. And Apostle Paul used to explain discipline o this point sa mga taga Corinthian, sa church sa Corinth. So sa pamamagitan ng paggamit ng pagsasalarawan ng isang athlete, in-explain ni Paul yung kahalagahan ng training o yung kahalagahan ng discipline. Okay? So tayo bilang mga mananampalataya, gaya ng isang atleta, we must also exercise self-control and restraint. Ibig sabihin, ang ating buhay ay dapat ay merong objective, merong aim, may goal. Okay? And for us to attain yung tinatawag na objective o yung goal natin sa buhay, we must exercise self-control and restraint. In other words, we need discipline. Gaya po ng binasa natin ang 1 Corinthians chapter 9 verse 23 hanggang 27. Sa pagkakasabi doon, lahat po ng manlalaro ay sa paligsahan ay tumatakbo o nakikipag-compete para sa isang gantimpala na nasisira. Pero tayo bilang mananampalataya, sa ating takbuhin, ang ating gantimpala ay hindi nasisira. So tulad ni Paul, sa kanyang paglakad, nung kapanahunan niya, ay tinitiyak niya na sa lahat ng kanyang gagawin ay hindi siya gumagawa ng isang bagay na walang kadahilanan o walang mapapala ang Panginoon Diyos, hindi aani ang Diyos sa kanyang buhay. So lahat ng ginagawa niya ay para sa kapurihan ng dakilang Diyos, ng ating dakilang manunubos. So tulad ng isang boxer, hindi siya sumusuntok sa hangin, laging may objective, okay? So para mangyari ang bagay na yon ay kinakailangan niyang supilin ang kanyang sarili, kinakailangan niyang kontrolin yung kanyang sarili. Kung hindi, ay baka siya po ay ma-disqualified. Okay? Ibig sabihin, ay lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang sinasalita ay nilalakaran niya. Walk the talk. But not only that, dapat for a purpose. Kumbaga, driven purpose. So, naalala ko yung libro ni Rick Warren, yung Driven Purpose. Right? So, yun po yung ating pong dapat na objective bilang isang mananampalatayang Kristiyano, yung magkaroon po tayo ng self-control o to restrain sa mga bagay that will distract us. Yan nga po ay sa 1 Corinthians chapter 9 verse 23 hanggang 27. So, para mas lalo pa po nating itong maintindihan, mga kapatid, ay kinakailangan po na yung ating objectives o yung ating goal ay dapat it is clearly defined. Dapat alam natin yung ating missions. Gaya po namin sa Armed Forces of the Philippines, we have our mission. And also our major service unit, they have their mission. Iba po yung sa Army, iba yung sa Air Force, as well sa Philippine Navy. Gayon din po yung ating mga kapatid sa Philippine National Police, sa PNP, BJMP, sa Bureau of Fire, so on and so forth. Lahat po ng isang organisasyon ay meron po silang mission. It is well-defined. Dapat it is well-defined, para po tayo ay magkaroon ng klaro na objective. Alright? So, aside from our mission, we have that vision. Okay? We have the vision, and for us to attain po yun, we have that mission. Right? So, the more clearly our goals are defined, the better we understand which discipline are needed to achieve them. Simply, wanting to fulfill God's will for our lives is not enough because it needs discipline, not just desire, that determines both your destiny and mine. So, let's
take a look, let's dive deeper kung ano ba talaga itong discipline. Well, pag-aaralan po natin ngayon ay, of course, our topic for today is discipline determines destiny. And pag-aralan po natin, kung pag-usapan natin, what are the two types of discipline based on our scriptural reading, or based on the principles of the Bible. Alright, so self-discipline, gaya po ng sinabi ni Apostol Pablo, it is a personal training that develops self-control in our character, which in return, it results in an orderly and efficient life. So once again, self-discipline is personal training that develops our self-control and character, resulting in an orderly and efficient life. But on the other hand, divine discipline, okay, divine discipline, it is God's correction in our lives. Nangyayari to when we step out of His will or disobey Him. Gaya po nga ng sinabi po ng Hebrews chapter 12 verse 5. So, puntahan po natin yung Hebrews chapter 12 verse 5. Ano bang ibig sabihin po nung tinatawag natin na divine discipline, na ginagamit ng Diyos para tayo po ay ituwid, So, sabi po doon sa Hebrews chapter 12 verse 5, and have you forgotten the exhortation that addresses you as sons of God or as children of God? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. For the Lord disciplines the one He loves, and chastises every son whom He receives. So, bilang mga anak ng Diyos po, bilang tayo po mananampalataya, tinawag po tayong anak ng Diyos sa John chapter 1 verse 12, pinagkalooban tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. It is the adoption through the Lord Jesus Christ. So, bilang anak ng Diyos, God uses divine discipline to get us back on the right course. So, in contrast, self-discipline is what we have to practice in the power of the Holy Spirit. Yung pala yung pagpipigil natin sa ating sarili, self-control and restraint, But through the power of the Holy Spirit. Remember, ulitin ko there are two kinds of discipline written in the Bible. First, we have that self-discipline. Ito po yung dapat nating i-practice through the power of the Holy Spirit. Ibig sabihin, kaya nga po sabi nga po ni Apostol Pablo, to work out our salvation. For it is God that give us power, to do His will. So, nagagawa po natin ang mga bagay na yan, pagdidisiplina sa ating sarili, not by our own might, nor by our own power, but by the power of the Holy Spirit. And that is called self-discipline. While divine discipline, ito naman yung divine interventions. Pumapasok na sa eksena ang Panginoon Diyos to correct us. Kasi tayo po ay anak ng Diyos. Pinapalo tayo. Kaya nga po yan po yung pinag-usapan natin noong mga previous na discussions, na lecture ko, na we have to determine whether it is God's correction or it is a trials of our life. Okay? Because trial is used to strengthen our faith, to develop our faith and our character. While divine discipline, it is a corrective measures of God. Because if we step out of the will of God, ay pinapapaluin tayo ng Diyos. Not because galit siya sa atin or what. Because God is holy, and we as believers of Christ, we must live a holy life. Because God is holy. Ibig sabihin nun, na tayo'y lumakad ng may kabanalan, sa ating buhay. Ibig sabihin nun, tayo ay may bagong buhay na. Yun ang kaibahan po natin, Hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo magkakasala, kundi tayo ay nagsisikap mabuhay sa kalooban ng Diyos, and that is through the power of the Holy Spirit. So, naintindihan po natin, yung mga bagay na to. Ang kaibahan ng self-discipline, ito po yung tayo. Kinokontrol natin ang ating sarili, nagpipigil tayo sa ating sarili, sapagkat alam nating hindi ito kalooban ng Diyos, kaya dapat ay hindi natin gagawin. Katulad nga po ng isang atleta, they have to control yung kanilang buhay, yung kanilang training, at
ang dami nilang discipline sa food, sa practice, sa lahat ng bagay. Napakahirap po ng buhay ng isang atleta. Ganon din po yung buhay natin bilang mga Kristiyano. Sabi nga po ni Apostol Pablo, all things are good, but not all things are expedient to me. So, hindi po tayo dapat nakikiayon sa takbo ng mundong ito kung ito po ay makakasira o makakaapekto ng ating pananampalataya, because everything that out of faith is a sin. Maliwanag po ang Bible dyan. So, again, divine discipline is God's intervention. It is God corrective measures. Ito po yung pagpapalo, pagtutuwid ng Diyos sa atin, because if we step out of God's will, para tayo po ay makabalik sa Kanya, no? Corrective measures po niya ito. Alright? So, there we have it, self-discipline and divine discipline. Now, pag-usapan naman natin po, yung kahalagan, yung necessity po ng self-discipline. Alright? So, on 1 Timothy chapter 4, verse 7 and 8, so tayo po ay magbabasa ng mga ilang pung talata dito, para ito po yung magiging reference natin, Kung kayo po ay nagsusulat, nagte-take note, ay mas maganda po yan. Pero maaari din naman po ninyong balikan ito pong ating mga discussion. Alright? So, again, so 1 Timothy chapter 4, ang verse 7 hanggang 8. Right? So, ito po, basahin po natin. On verse 7, have nothing to do with irreverent, silly meat. Rather, train yourself for godliness. Okay? Train yourself for godliness. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it hold promise for the present life and also for the life to come. So, ibig sabihin po, talagang pong, ito pong pagsisikap po natin, na sa lahat ng bagay na gagawin natin, we have to train godliness because God is holy, right? So, sinabi po sa verse 8, while bodily training is of some value, but godliness is of value in every way. So, sa lahat po talaga ng gagawin natin, we have to do that according to God's will, to work in path of righteousness, kaya nga we have to strive to be holy, So, tingnan po natin on 1 Peter chapter 1, verse 15. Yan. So, basa-basa muna po tayo ng Bible para po hindi po opinion natin, yung ating pong tinatalakay dito, kundi yung katotohanan na nagmumula sa salita ng Panginoon Diyos, sapagkat kung ang pagtuturo po ay base po sa opinion at wisdom ng tao, therefore, it is against God's will, malamang, most of the time. But, if ang ating pagtuturo, dapat ito ay nakaangkla o sang-ayon sa salita ng Diyos. Okay? Because ang salita ng Panginoon Diyos, siyang bukod tanging katotohanan at may authority sa ating buhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano. So, on 1 Peter chapter 1, verse 15, So, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. So, yan po yung binanggit ko kanina, mga kapatid. Gaya ng sinabi ko, it is not my mere opinion, but it is God's will sa ating buhay. So, for us, it requires to overcome the three enemies, that we have, that we are confronting. So, importante that we have to know our enemy. Kaya nga po yung libro po ni Sun Tzu, Knowing Your Enemy. Kailangan alam mo yung tactics niya, yung strength niya, para yung fire